Magandang araw po sa ating lahat. Eto na naman po tayo, usapang Harry Roque na naman po. Hindi po natin ito titigilan hanggat hindi po siya nakakauwi. Mga kaibigan, mga kapanalig, mga kababayang, mga kainuman, mga ka-yosian, o doon yung yosi, mga katipunero, mamamayang sa Republika ng Pilipinas. Magandang araw po sa ating lahat. O, usapang Harry Roque na naman po. Panoorin natin ito. Nang magkaroon tayo ng linaw, kung magkaroon tayo ng kapaliwanagan sa mga nangyayari sa bayan. Ha? Hindi, kung kayo, mga kaibigan, huwag kayong manonood sa mga basa-basa vlog lang. Okay? Yung mga kasinungalingang caption, kasinungalingang thumbnail. Ha? Yung iba, ginagamit yung mga yung mga sikat na personalidad, no? I-edit nila. Madali lang ko kasi gumawa doon, no? I-edit mo. Kunwari siya ay nagsasalita. Ha? Lalagyan mo na ng text word. Lalagyan mo yung pangalan, ay yung katawan doon, yung mukha. O parang siya na yung nagsasalita. Pero hindi ho yun. Ha? Madali lang ho gawin yun. Ka-fake news yan po yun. Kaya dito tayo manood at dito kayo manood sa aking channel. Wala pong fake news dito mga kaibigan, walang bias. Ha? Minsan binabanatan din po natin ng Administrasyong Marcos kung sila po ay gumagawa ng kabalbalan. Ha? Pero this time, I will stand with PBBM. Game! Ating Duterte spokesperson Harry Roque kung may korte ng maglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Siguro ang susunod na huhuliin ni General Torre ay posibleng itong si Harry Roque, mga kaibigan. Silo man! General Torre, the man of action. Marami ang nagtataka kung paano nakapunta ng The Hague si Roque, gayong may umiiral siyang arrest warrant mula sa Kamara kaugnay ng investigasyon sa Pogo. Ayon sa Bureau of Immigration, hindi sapat ang detention order ng Kamara para mailagay si Roque sa radar or radar ng Interpol. Kailangan naman ang warrant mula sa korte. Tama nga naman yun. Yun yung pinapanindigan niya. Yun yung pinangangalandakan niya na wala po akong arrest warrant ng korte. Arrest warrant lang po ng Quadcom, ng Kongreso. Bakit hindi nyo naman kasi ibigay yung kinihingi niyang arrest warrant galing sa korte? Di ba? Bakit hindi nyo naman kasi ibigay? Ilang buwan na po nagtatago yan. Bakit hindi nyo pa mabigay-bigay? Ha? Ibigay nyo na kasi. Nang masilo na ng Interpol. Sigurado yan, magsisipag ang Interpol para sa atin. Kasi nga, binigyan natin sila ng lambak na. Biro mo, head of state. Dating head of state ng, hindi nila ay nakalang isusuko ng Pilipinas yan, si Duterte. Ay nako, hindi sila umaasang isusuko yan. Matagal na dapat ang arrest warrant na yan. Pinakiramdaman lang nila yung gobyerno ng Pilipinas kung talagang isusuko yan. Yan po yung katotohanan dyan. Nakiramdam sila, ayun, naramdaman nila na isusuko nga. Nilabas na nila yung warrant. Ganun yun. Wala kasalanan ng mga DDS yan. Ginamit sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng BI, posibleng ginamit ni Roque ang backdoor exit sa Tawi-Tawi para makaalis ng bansa. Kapareho ng rutang dinaanan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Samantala, hinamon ni Justice Secretary Crispin Remulla si Roque na umuwi at harapin ang mga kaso imbis na humingi ng asylum sa The Netherlands. Hindi naman kasi na tumatalima sa mga hamon-hamon yan. Labasan mo ng warrant, okay? Labasan mo ng warrant, tapos hindi naman tayo pupunta na doon Isang tawag mo lang sa Interpol. Silo na agad yan. Labasan nyo kasi ng warrant, hindi yung tawag-tawag kayo na nananawagan. Hindi na nga nagtago nga Paano mong maanuin yan? Paano mo kukumbinsihin yan, ha?
Kahit bigyan mo ng bilyon yan, hindi uuwi yan. Hindi ko lang alam kung bilyon, di ba? Hindi uuwi yan eh. Labasan mo ng warrant. I-file mo na DOJ ng labasan na ng warrant. Huwag na kayong magkaso kung hindi nyo malalabasan ng warrant. Nako. Hindi nyo pa madaliin yan. Wala na. Malapit na eh. Pag nakasurvive pa yan, ewan ko na lang. Kulong kayo lahat dyan. Anyway, tuloy mo, attorney. Espin Remulla. Posible namang mailagay sa watch list ng Interpol si dating Duterte spokesperson. Detention order ng Kamara para mailagay si Roque sa radar or Warrant lang kasi yan eh. Hinahamon kayo eh. Tagal na yan eh. Di ba? Unang pagtatago pa lang niya, sabi na, warrant. Eh, wala kayong nilalabas na warrant. Nga. Salanan niyo yan. Di ba? Talpulano kayong Estas Judas Barabas eh. Tagal ng kaso. Ang yan. Inayaan nyo pang makapagtago. Ayun si Bato. Hahayaan nyo ba mong magtago yan? Saan nyo na naman makikita yan? Di ba? Tatagal na naman tayo. Pag nagtago yung si Bato, tatagal na naman. Naku, nagteteng nun talaga. Di ba? Kung talagang, huwag kayong magyayayabang na, yung kasuhan nyo, dalian nyo na. Kaya nga nagtago yan eh, kasi nga, ang tagal nyo. Sabi niya, be. Sabi niya ganon. Diba? Be. Hindi nyo makita. Tapos ngayon, biglang lumabas, nasa the Netherlands pa. Saan kaya galing lupalop ng, bansa yun, no? Galing China. Nakananteteng naman talaga, oh. Ay, nako. Yan talaga ang buhay. Diba? Kung wala ka naman kasi kayong tinatago, mga DG-list group kayo, why don't you come home and face your case? Diba? Marami naman kayong pera eh. Diba? Hindi naman basta-basta yung pera nyo. Makakapag-survive kasi sa kulungan, ha? Magpatayo kayo ng alamanson nyo dyan sa Kamkame. Magpatayo kayo ng sarili nyong detention sa gitna ng sa sulok ng Kame niyan para di ba? Kasi ganyan naman ang mayayaman eh. Di ba? O di kaya pag napunta kayo ng city jail, yung taas ng city jail dyan sa Sangmang City dyan, for sure. Pwedeng tayuan ng yan. Building, tayo kayo doon. Di ba? Sige na. Nakakabisit na. Sige na. Yun na lang. Bring back home. Hindi si Rudy, kundi si Harry Roque.